na kanilang mga kaisipan sa ganitong paglilingkod. Ang inyong banal na pangalan ang siyang maitaas at makasumpong din kami ng biyaya ng kapayapaan. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Mga siwa kayo sa amin sa pangkalahatan. Kayo po nawa ang aming mapapurihan sa aming paglilingkod na ito ngayong umaga. Ang lahat po'y dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Good morning po and Sabat muli. Ngayon po ay June 7. Ito po yung mga may bahagi sa ating pong programa. Ano po? Ang maglilid po sa atin sa Lest We Forget si Pastor GL Aguarin. At pagkatapos po nun ay yung mga comment and reflection na ating pong gawin. At doon po naman sa Council on Stewardship, tayo po ay ililid ni Brother Del Rabano na ang kanya pong babasahin ay nasa chapter 42.2, yun yung paragraph na yun. At si Brother Rodel na rin po naman ang mag-lead ng closing prayer. At yung pong ibang mga kapatid na mag-contribute na kanilang mga comment po, at mga reflection. Pati na rin po yung doon sa acts of prayer, wala pa po akong nakitang naka-assign. Hindi ko po alam kung ako na lang din po o kung mayroong mga regular. So ito po yung ilang mga bahagi ng ating pong programa ngayong umaga na tayo naman po i-guide ng ating pong nasa admin. At good morning po at maraming salamat. Kung available na po sa Lest We Forget, Pastor GL Aguarin. Opening prayer po kanya and Bible reading. Bible reading po. Bible nga po pala. Hindi ko po alam kung sinong naka-assign doon sa Bible. Opening prayer po muna tayo. Bible reading po. Pwede po mag-assign po ng mga mag-read. Sige po. Sino ba ang reading nasa platform? Pastor, sa akin yung 1 to 10. Ano pong chapter na? Chapter 2 po na Exodus. Chapter 2. Sige, Pastor, nag-chapter po. Brother Mervin, ito po naman ay 20 ng verses to? 22 lang po. 22 verses lang po ito. Kasi hati na po kayo ni Pastor Benji. Sige po. At gagawin ko po sa hanggang 10, si Pastor Benji na po magtatapos. Salamat po. Start na po tayo. Opening prayer na po. Nag-pray na po tayo kanina. Nag-pray na ba? Tama po. Sa ating Bible reading, chapter 2 ng Exodus, si Moises ay pinanganak at itinago. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon at nag-asawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. At nang kanyang makita na maganda, ay kanyang itinagong 3 buwan. At nang hindi niya maitagong malaon ay kinuha niya ng isang takbang yantok at pinahira niya ng betun at ng sahing at kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Paraon ay lumusong upang maligo sa ilog. At nagsipaglakad ang kanyang mga abay sa tabi ng ilog at kanyang nakita ang takba sa katalahiban at pinakuha sa kanyang abay. At kanyang binuksan at nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak. At kanyang kinaawaan at sinabi, ito isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayo sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Paraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na makapag-aalaga sa iyo ng batang ito?
At sinabi sa kanya ng anak ni Paraon, "Yumaon ka." At ang dalaga ay yumaon at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Paraon sa kanya, "Dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin at bibigyan kita ng iyong kaupahan." Kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Paraon. At siya ay kaniyang inaring anak at kaniyang pinangalanang Moises. At sinabi, "Sapagkat aking sinagip siya sa tubig." Chapter 11 na po. Verse 11 na po. Verse 11. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga tao dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo, ng isang Hebreo. Tumitingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo?" 14. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari kaya sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae kaya tinanong sila ng kanilang amang si Reuel, "Bakit maaga kayo ngayon?" "Mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastor. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan," sagot nila. "Nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain?" Tanong ng ama at pinatawag nga si Moises. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasalo sa kanya ni Jethro ang anak nitong si Sipora. Dumating ang araw na si Sipora ay nanganak ng isang lalaki. Sabi ni Moises, "Ako'y dayuhan sa lupang ito, kaya tatawagin kong Gersom ang batang ito." Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Paraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelitas sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Amen. 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 Mapagmahal at dakilang Diyos, minsan pa ay aming muling nabasa ang iyong mga salita sa pagpapatuloy ng aming pong pagtuklas ng kabutihan mo, maranasan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan po ng storyang ito, makita namin ang maliliwanag na iyong mga patnubay at mga prinsipyo ng buhay na aming pong pwedeng gamitin sa araw-araw. Tumingin na mayroon Diyos na gumagabay sa aming lahat tulad ng ginawa mong paggabay sa buhay ng aming mga patriarka na mga mananampalataya. Marami pong salamat, Panginoon, na kami po iyong gabayan sa pamamagitan ng kaloob ng Banal na Espiritu. Maunawaan namin ang mga binasa namin ay mayroong pakinabang sa aming panahon upang maging matatag kami sa aming pong pananalig at pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. Amen. Alright. So ready na po tayo. Mga reflections. Madami po tayong magagandang mga spiritual insights na makukuha dito, mga kapatid, no? Ano daw po ang itsura ng baby?
Brother Melvin, nabasa niyo po, ano? Ano itsura ng baby? Ang itsura ng baby ay... Ano nga ba ang itsura ng baby? Cute. Cute. Dapat ang baby lagi maganda, no po, Pastor, no? Sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Ayan. Not no baby, cute. Alright. So ito po ay actually ito po ay inulit na maraming beses, 3 beses. Mababasa natin sa Biblia quoted in the book of Acts chapter 7 verse 20 if I'm not mistaken. Inulit po doon yon na pinreach ni Peter at doon din po sa Hebrews, no, sa aklat ng Hebrews. Very particular po ito sa akin, mga kapatid, kasi tuwing pag nakita ko po ito, yun nga sabi ni Pastor Nelson ngayon, lahat ng batang ipinanganak ay cute na. Pero sa puntong ito, ang akin po nakikita ay nakita talaga ni Jochebed. Jochebed po yung pangalan ng nanay. Ano? Verse sa chapter 3 ata mababasa natin yung name niya. Ang mother ni Moses ay batid niya talaga na itong si Moses na hindi niya man niya pinangalanan kasi pinangalanan lang siya ni noong pong anak ng Parao na Moses, no, kasi siya ay kinuha, drawn out from the water, sabing ganon. Tinitingnan ko po na ang bawat mga batang ipinanganganak ay may purpose ang Panginoon. Mayroong mga layunin ng Diyos kung bakit ipinanganganak ang mga bata. Depende ho sa tumitingin ng mga magulang. Tayo po mga magulang ay madalas na ito ang ating nagiging mistake. Pagka nakakagawa na po ng mali ang ating mga anak, nadi-disappoint tayo na parang wala ng future. Si Jochebed ay nakita niya na ang kanyang anak ay napakaganda at meron siyang future. Kaya ginawa po niya ang lahat na makakaya niya, i-save yung kanyang anak. Kasi meron pong panganib sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang asawa na Anman ata ang pangalan niya, si Anman, ay isang lahi po ito na galing sa mga priest, no? Sa mga Kohites. At naniniwala po ako, mga kapatid, na silang dalawang mag-asawa ay tinitignan nila na ang kanilang mga anak ay mayroong magandang kinabukasan. Naniniwala rin po ako na base po dito sa mga binasa natin sa nakaraan, narinig nilang lahat ang mga turo ng kanilang mga magulang na bibisitahin sila ng Panginoon doon po sa Egypt. At may pangako ang Panginoon na sila'y aalis doon. Naalala niyo po yung sinabi ni Joseph sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaunti pa lamang sila noon. Sila po dito ay parami na, nagmumultiply na po sila. And this Jochebed at kanyang asawa ay they take to the heart ito pong lahat ng mga pangakong ito. And they are looking forward na meron pong isang ipanganganak na isang tagapagtupad noong pong pangakong iyon. And they believe na itong si Moses ay maaaring isa siya sa mga matutupad noon. Nakikita ko, mga kapatid, kung papaano ang Diyos ay gumabay sa pamilyang ito. Hindi ito mga aksidenteng mga tagpo, ito ay soberentiya ng Diyos. Talagang ginagabayan ng Diyos ang bawat tagpo sa lugar na ito. Sa panahong ito, mga kapatid. So itinago ng 3 months and then ginawa niya ng isang box. Actually, mga kapatid, box po yun, no? Na yari sa sinabi po dito na bulrushes and asphalt and pitch. Ito po mga terms na ito, mga kapatid, ay mga tradisyonal na ginagamit ng mga Egyptians na mga panahong iyon sa paghahanda ng mga ambalsamo. Nakita nyo, baby pa lang ay
mayroon ng projection ng sakripisyo ang gagawin sa kanyang buhay. And then, hindi rin o aksidente na ang dumaan doon sa pinaglagyan sa River Nile, so the river banks ng Nile, ay pong anak ni Parao, actually granddaughter, no, ni Parao. At naligo doon. Talagang leadings ito ng Panginoon lahat, mga kapatid, para kanyang gawin ang kanyang pangako sa mga taong kanyang ililigtas. At nakita po natin dito, mga kapatid, na ang babaeng ito na sa halip na siya ay mangamba na may nakatagong bata kasi iniutos ng kanyang lolo na papatayin lahat ang mga male na Hebrew. Aba, ang tingin din po ng babaeng ito sa batang ito is a good child, no? Ito isang Hebrew, isa sa mga anak ng mga Hebrew. At siya ay nagandahan, mga kapatid. At siyempre nakasubaybay daw po si Miriam, yung panganay na kapatid ni Moses. At lumapit siya at nagbigay ng proposal. Alam niyo, mga kapatid, ito po ay napakagandang mga tagpo. Sapagkat ang babaeng apo ni Parao ay nag-utos na siya ay alagaan. Ano mo sabi, mga kapatid, dito? Verse 9, Then Pharaoh's daughter said to her, Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. Nakita niyo, mga kapatid, aalagaan mo na yung sarili mong anak, uupahan ka pa. Talagay ko, mga kapatid, talagang lahat ng araw na sandali na gagawin po ni Jochebed ay puro kaligayahan. Hindi na siya after doon sa ibabayad. No, after lang siya kung paano niya ite-train yung kanyang anak sa magandang future niya. Actually, mga kapatid, sangayon po sa mga commentary, ito po ay 12 years of training para ihanda si Moses sa kanyang buhay. Pagkatapos po noon, i-endorse na po siya doon po sa babaeng apo ni Parao para ituring niyang kanyang anak. Mga kapatid, 12 years, yun po ang training ni Moses sa kanyang magulang na Hebreo. I imagine, mga kapatid, I imagine how Jochebed treasures those years, moment by moment, day by day, week by week, month by month. Ini-spend niya, idinadirect niya si Moses sa kanyang magiging purpose sa buhay. Iginaguide niya si Moses, ipinatatanggap niya kay Moses na siya ay magiging isa sa mga tagapanguna ng Israel at siya po ay magiging tagapagligtas doon sa pagkaaliping iyon. So, subalit alam natin na si Moses ay pagkatapos ng 12 years na endorse siya, ay nag-train po siya ng mahabang panahon sa mga Egyptian colleges o universities. Naging warrior din po siya. And then, for all the rest of his life, hanggang sa naging mature siya, mga kapatid, ay doon niya ginugulan lahat ng kanyang training sa kanyang pagiging mature na leader. At alam natin, mga kapatid, na si Moses ay hindi sumunod sa mga tradisyon ng Egypt, no? Hindi siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinuha po niyang lahat yun, yung lahat ng kanyang training ng hindi pagsang-ayon sa mga gawi ng mga Egyptians, ay kuha po niya yung lahat yun sa training ng kanyang nanay for 12 years. Kapatid, that is a very grounded principle ng ating pong mga pamilya, ng ating mga anak. Importante ho ang first early stage ng ating mga anak na doon natin sila tinuturuan ng mga principles na hindi sila mahawahan ng mga gawi ng sanlibutan. At alam natin, mga kapatid, hindi man po perfect si Moses, ay talagang ang value system niya ay very strong. Pag nakakita po siya ng inaapi ay pinagtatanggol niya. Siguro nakuha rin po niya yun sa training ng kanyang magulang. Subalit dahil sa kanyang nature ng pagiging anak ng Parao, ay yon, mga kapatid, ay parang yung mga ninuno niya ay gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sa kanyang sariling lakas, na hindi po yun ang gusto ng Panginoon. So God allowed him to
to maka-experience ng mga ganon para i-humble siya. Hindi nakukuha sa lahat ng madali ang mga plano ng Diyos, at siya ay hinumble ng Panginoon sa ilang, at doon nga po nagsimula ang kanyang training ng pagiging humble na leader na hindi na mainitin ang ulo, at patuloy na sinanay siya ng Diyos sa mahabang panahon sa ilang para gampanan ang isang misyon na itinakda ng Panginoon para sa kanya. Yon mga kapatid, sana po ay ganun din ang ating buhay. Yung mayroon pong mga anak dyan na maliliit pa, samantalahin natin ang mga period na tayo ay mag-spend sa ating mga anak, i-direct natin sila sa buhay na may misyon, buhay na may panukala ang Diyos sa kanila. At kung dumating po ang araw na sila po ay lalabas na, makikisalamuha sa mga taong hindi mananampalataya, ay hindi sila mahawaan. Magdesisyon sila ng ayon sa mga kalooban at panukala ng Diyos. At sana po idalangin natin, aking idinadalangin ng bawat isa sa atin ay magtagumpay sa pagre-raise ng ating mga anak para sa pagsaserve sa ating dakilang Diyos. Salamat po. Amen. Nasaan na si Brother Menard? Brother Menard. Yes, Pastor. Good morning. Baka po mayroon pang may ibig magdagdag ng mga reflection sa reading natin sa mga nasa platform. Open pa naman po. Mayroon pang oras. 4:25. Ang ating oras ay 4:25. 4:25. Ako po, konting dagdag. Sige po, Pastor. Good morning po. Compare ko lang po yung nangyari po kay Joseph at saka kay Moises. Si Joseph, parang from rags to riches, to namang isa ay from riches to rags. Pero sa Hebrews 11 po, pareho silang binanggit na faithful. Yeah. So sometimes it takes faith to attain, receive, and maabot yung heights ng pwede maabot ng tao, like what happened to Joseph. Pero sometimes it takes faith also to go down. Na ikaw ay from the palaces and then to become a shepherd. So yun yung ano man ang nangyayari sa buhay natin, it requires faith from us. So yun, contrast yung naging buhay ni Joseph in a sense. But both of them ay nabanggit na faithful. Yun lang po. Amen. And thank you po, Pastor. Amen. So, mayroon pa tayong 3 minutong natitira bago pumasok sa Lest We Forget. Baka po mayroon pang mga ibang nagnanais. Brother Margaret. Sige po, si Brother Erenia Sani. Magandang umaga po mga kapatid. Happy Sabbath. Doon po sa story ni Joseph at sa story ni Moses, pansinin po natin sa ating reading na yung story ni Joseph, pangalawa yung story ni Moses. Doon po sa lahat ng angulo ng istorya ni Joseph at ni Moses, ayun na naman, para lalisim na naman to ng buhay ng ating Panginoon. Talagang umpisa pa lang, ginagayak ng tao para makita ng malinaw kung ano ang gagampan ng papel ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa, na sila ay magiging tagapagligtas ng mga taong makasalanan. No? Pero meron akong particular na nagustuhan doon sa yung sinabi ni yung kay Moises, na sabi niya tumitingin sa paligid bago patayin yung Egyptian. Magkaminsan tayo rin, ako rin po magkaminsan pag kami gagawin na hindi tama, no? Sa tingin ko'y tama pero hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Akala natin walang Diyos na nakakakita sa taas.
Di po ba? Kaya dapat po talagang mag-isip tayong mabuti bago natin gawin yung isang bagay na ito ba kalugod-lugod sa Diyos o hindi. Pero po yung buhay ni Joseph, buhay ni Moses at buhay ng ating Panginoon na ang kanilang kuwan talaga ang gawain ay magiging tagapagligtas ng kanyang bayan. So, yun lang po. Ibigay na po natin sa iba pa yung magre-reflection dyan. Happy Sabbath natin lahat. Thank you po, Brother Sunny. So, meron na po 4:30 na po tayo. Siguro, Pastor, pasok na po tayo sa Lest We Forget kung papaintulot. Kasi pagkakataon si Brother Melvin. Last na. Oh, sige po, sige po. Salamat po. Ang nakita ko dito yung si Moses, no, meron talaga siyang pusong mapagtanggol, kasi nung sa Egypt nakita niya pinaghirapan yung mga Hebreo, pinagtanggol niya, pinatay niya na nakita. Dito naman sa Madian, ganun din, nung nandiyo sa balon at nakaupo siya at dumating yung mga anak ni ano pangalan nito, yung mga pitong babae na mag-iigib ng tubig. Setro. Ayan, Setro, umigib ng tubig, abay dumating itong mga pastor, sabi, at pinapalayas yung mga babae. Ito na naman si Moses, na ayaw niya naman may inaapi sa harapan niya. Pinagtanggol niya, pero sa panahon na ito maganda. Hindi niya na pinatay, mga kapatid. Pinagtanggol lang niya siguro, sinaway lang niya yung mga nangaapi, at pagkatapos nun, pinainom niya yung mga hayop na alaga ng mga babae. At alam niyo, maganda rito, kaya pag pala gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, lagi may blessing. Tingnan niyo, pinatawag siya ng tatay ng mga babae, tapos pinakain siya. O then, nakakain siya, tapos hindi lang yun, binigyan pa siya ng makakasama sa buhay. Yan ang blessing na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. At saka yun nga, simula dun sa kanyang pagtatanggol dun sa Ehipto, pinagtanggol niya yung mga babae. Hanggang sa huli, makikita natin yung kanyang instinct, ay gusto niyang tumulong sa kapwa. So yan po yung nakita ko po dito. God bless morning po. Ganda. Actually, mga kapatid, yan ho ay isa sa magandang quality ng isang leader. Nakikita ho ng Panginoon yun, kaya siya ho ay tinrain. Kaya lang, yung quality niya na yun, mayroong kasamang init ng ulo. Kaya yun ay pinino ng Panginoon sa ilang. Kinakailangan niya mag-lead ng mga tupa para bumait siya bilang isang leader. Kasi yung pangungunahan niya makukulit. Sige po, atin na pong pakita. At sino po ang magli-lead ng Lest We Forget? Si Pastor Jihel Aguarin po, Pastor. Nandiyan naman na po siya. Sige po. Good morning po. God bless morning. Lord, pwede pa bukas ng video. Kasi kayo po ang host, patawarin niyo po ako. Remind lang po, bukas lang po ang video. Kasi kayo po ang host. Kasi from time to time, nakikita po tayo sa FB. Yan, marami pong salamat. Napakaganda niyo pong lalaki. Salamat po na marami sa inyo. Para si Moses ka. Ang ganda. Para kasi Moses. Salamat, Kuya Menard. Kayo po. Kasi, remind ko po sa mga host natin lagi. Salamat po naman sa inyo. Okay po. Back to you, Kuya Menard. Okay, thank you po. Pastor Jihel, kayo na raw po sa Lest We Forget. Ayaw po. Sige po. Maraming salamat po. Good morning po sa inyo lahat. Tayo po'y dadako po sa ating pong devotional. Ang title niya ay Ellen G. White and the Health Reforms. Ang key text ay makikita sa Psalms chapter 37 and 1 and 2. Ito po ang salin sa Tagalog. O Diyos, pagpalain kami, mahabag o kabahagan kami, Panginoon, ay iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid na lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kaya ito siguro ang nilagay ng author sapagkat sa buong mga ilang araw na ating
nababasa ang devotional na ito, ang buhay ng tao noon ay hindi ganun kahaba. Ang buhay ay nabanggit ay lifespan nila ay nasa 30 plus lamang sa dahilan talamak ang karamdaman noon at hindi enough yung kaalaman sa gamot. Kaya ang key text na ito ay nagbibigay pansin na, O Diyos, pagpalain niyo kami, mahabag ka sa amin, maawa ka sa amin. Kaya ito ang ipinagkalog. Kaya ngayon, narito na kung saan si Ginang White at saka yung health reforms. Nasabi ng book, ang mga kaalaman sa payo ni Ginang White sa kalusugan ay makikilala na siya ay naaayon sa karamihan ng mga reformang pananaw ng mga reformador sa kalusugan. Kaya't nanindigan siya sa mabuting kasama ng tanggihan niya ang paggamit sa mga nakakalason na gamot. Ito nakakalason na gamot kung ating iaano sa panahon natin, ito yung mga synthetic na bilang kapalit sa tulong na paggamit ng kalikasan. Kaya sinuportahan ni Ginang White ang mga reformador na nirekomenda niya ang natural remedy tulad ng dalisay na hangin, sikat ng araw, pahinga, ehersisyo, tamang diet, paggamit ng tubig, pagtitiwala sa banal na kapangyarihan. Ito ay sa panahon natin, nagagamit natin yung salitang acronym na New Start or sa iba pa na mga nagagamit na celebration. Kaya sa panahonan ni Ginang White ay naibigay niya na ito, napayo niya na ito, nadagdag niya na ito. Kaya sa unang panahon ng mga Adventists ay si Ginang White ay meron na ho siyang nirekomenda, ito yung contribution niya sa ating mga Seventh-day Adventists. Kaya sa panahon nila, advance na sila sa kaalaman sa kalusugan sapagkat ang Diyos ang gumagabay sa nila sa pamagitan ng propeta. Kaya isinulat o sumulat si J.H. Wagner noong 1866 na merong 4 siya na nirecommend na nasulat niya. Ang katotohanan, number 1, ang katotohanan kung saan nakabatay ang kilusan ni ito na inilarawan sa malaking sukat ng mga reformador, manggagamot o manunulat o filosofiya, kalikasan, at sa gayon ay matatagpuan na nakakalat sa buong lupain. Number 2 pa, ang kanyang sulunat ay ang paraan ng pagpili sa Diyos. Ang quotation niya ay payo ni Ginang White. Ito ay mas malinaw, makapangyarihan na nahayag at sa ganun ay nagbubunga ng epekto na hindi natin maaaring hanapin mula sa ibang pinagmumulan. Kaya itong pangalawang comment niya ay may kinalaman sa pagsunod sa payo ng Diyos. Number 3, mga dakilang katotohanan na mensahe ng ikatlong anghel sa pamagitan ng pahintulot na otoridad ng Espiritu ng Diyos. Nahulugan, nakapahayagan na pwedeng manaig ang tao, yayamang may kanya-kanyang kahinaan. And number 4, ang ating katawan ay magiging karapat-dapat ng madaig at ang ating may sakit na katawan ay malilinis at nilagyan ng pagsasasalin. Ito'y dumarating sa atin bilang isang mahalagang bahagi ng kasalukuyang katotohanan. Kaya si Ginang White ay sumang-ayon po siya sa mga reformador sa kalusugan noong panahon niya. Kaya ang isa sa mga contribution niya po, may kinalaman sa kalusugan, ay pinagsama niya po yung mensahe ng kalusugan at mensahe ng theology ng Adventist. Kaya ito yung epektibong ginagamit natin ngayon kapag tayo nagkakaroon ng evangelism, yung health and gospel.
Kaya nung unang-una pang panahon, ito na ay yung naituro ni Ginong White, may kinalaman sa health and gospel. Kaya mula sa oras na siya ay nagsimula na nagsulat ng paksa noong 1863, no? Hanggang ngayon, ang Seventh-day Adventist ay kilala na kakaiba ang pamumuhay. Ito'y nagbubungan ng malusog na pangangatawan at mas mahabang buhay. Sa pinakahuli dito ay tayo po ay kinilala, no ho, na naayon sa papakita sa mundo na kinilala ng National Geographic at iba pang mga lugar. Kaya ang saksi ng simbahan ay dapat ang kalusugan sa lahat ng kalangan ng buhay. Narito po ang ating pong babasahin sa devotional na kung saan nagpahayagan, napakahalaga that time ang kalusugan at ganun din sa panahon natin. Ang kalusugan ay napakahalaga sapagkat ito'y nagagamit natin sa banal na gawain ng ating Diyos. Yan po ang ating pong maiksing babasahin. Amen. Amen. Thank you po. Pastor, prayer na po. Ay, opo, sige po. Kayo po yaking yan na siyokmudat, mikit manalangin, dakila at mahabagin na makapangyarihan naman Diyos. Saksi po namin ang iyong kabutihan sa panahon ng aming mga kapatid. Ay tunay nga ho na ihirapan sila na may kinalaman sa kalusugan at ang kanilang buhay ay maiiksi sa dahilan walang mga gamot at hindi nagagamit ang tama na pinagkaloob nyo. Ngayon po man Diyos, tunay nga ho yung mga payong na ito ay amin susundan, amin pong gagamitin upang buhay namin ay humaba. Habang humahaba ang buhay namin, ay the more na kami po ay nakakapaglingkod sa inyong banal na gawain. Ang kalakasan na ipagkakaloob nyo ay tunay nga ho kami ay nakikitang aktibo sa inyong mission. Pagpalain po ang mga oras na natitira pa bago kami gumawa. Kayo ang aming mabigyan ng pansin. Kayo ang aming uunahan upang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming iisipin ay magbigay lugod at walahati sa inyong dakilang pangalan. Salamat po, dininig niyo po ang aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Thank you Amen. po, Pastor. Dadako na po tayo doon sa ating testimony. Ang naka-assign po ay si Pastor Nelson Antonio at ang kalwa po ay si After Pastor Jesus returned to heaven, Fernandez. disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone.
In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Ako na po tayo sa ating testimony. Unahin po natin si Pastor Nelson. Susundan po siya ni Pastor Noel Bernales. Pastor Nelson. Good first morning po. So, God first morning, Pastor Nelson. First morning po sa lahat. Okay, akin Pastor Nelson. Hindi si Pastor Nelson. Pastor, ganda ng boses mo. Magbati po mula po dito sa Castañeda, sa Family Camp Retreat. Back to the altar. Ingat po kayo dyan. Salamat po sa inyo. So, akin pong maipila ang akin pong pangalan sa mga participants po ng GFM. So, siyempre, mahirap din naman po yung tayo ay naglalagay ng magbibigay testimony. Ang inyong abang lingkod ay dapat mag-testimony din mga kapatid sa journey ng God First Mornings na may kinalaman po sa pagtatapat mga kapatid. Ang impact sa akin mga kapatid ng God First Morning, tayo po ay naka 200 days na. Unang-una sa akin ito, ang God First Morning ay isang napakalaking blessing sa akin mga kapatid. Napakalaking blessing. Unang-una, para bang nakaka-revive spiritually. Ako lagi kong pinagmamalaki sa kahit sino kong kausap, kahit sa ang simbahan, kahit saan ako pumunta, na lagi kong ipinopromote ang God First Morning. Kasi sa personal kong karanasan, talagang nakapagpapalakas siya ng atin pong kalagayang espiritual. Para bang sa pakiramdam ko, bilang ordinaryong tao, hindi bilang ordinaryong pastor, kundi bilang isang ordinaryong tao na ang laki ng impact niya sa akin, sa aking spiritual na pamumuhay. So imagine nyo, complete package na siya. So ganun mga kapatid. So napakalaga na everyday na fresh ang spiritual, nare-revive ang spirituality. So napapaalalahanan palagi. So napaka sa akin personal na buhay, ang God First Morning ay isang napakalaking blessing po sa akin ito mga kapatid. Talagang hindi ko mailarawan yung aking kalooban kung gaano kalaking pagpapala sa akin ang God First Morning. Para bang kung tayo nagkakandak sana ng revival mga kapatid, para akong laging nare-revive spiritually through the God First Morning. Ngayon, so paano nabuo sa akin ang commitment ko sa COP? So, dati ang practice ko sa pag-offering mga kapatid ay sapagkat kaming mga manggagawa ay kaltas na ang ikapo mga kapatid. So, yung offering ay hindi siya ganun kasystematic, walang proportion, walang percentage.
So, meron naman nakaalat, mga kapatid. 300, 400 kada Sabado. Basta ang aking allotment sa ang aking ilalagay sa loob dati-dati sa loob ng isang buwan at least 2,000. So hati-hatiin ko 'yon sa loob ng ilang Sabado. So yun lang ang aking allotment. Kumbaga mababa sa percentage, mga kapatid. Yun ang aking practice before nung hindi ko pa naintindihan ang COP. Noong nagkaroon ng stewardship doon sa CLAA, ay aking naintindihan ang proportionate. Kaya kasama ako sa pumirma doon sa tarpaulin, mga kapatid. Pumirma ako sa tarpaulin, kasama ako sa pumirma doon, pumila doon sa CLAA at nag-commit sa Panginoon na ipantay kung ano ang ikapo, ganun din ang handog. Kaya ako nagpapasalamat ako sa COP kasi kaming mga pastor ay kaltas na ang ikapo. So, masarap magbigay sa Panginoon, mga kapatid. So, kahit na wala ka ng pera, talagang ilalaan mo talaga kung ano yung ipinangako mo sa Panginoon. So, nung naintindihan ko siya, at pagkatapos ay merong agam-agam na magkakaroon ng bifurcation ang CLC tsaka ang CLPM. So, sabi ko, malaking tulong ito, malaking bagay ito sa paglago ng gawain, especially sa context ng bagong misyon. Kaya nung ako po ay area chairman dito sa Nueva Ecija, ay kinausap ko si Pastor Jerry, Pastor, magkuhan tayo, tulungan mo ako mag-conduct ng stewardship emphasis sa area. Kaya bandang noong nakaraang taon ay nagkaroon kami dito sa area ng area fellowship at ang focus ay ang stewardship at ang isa sa emphasis ay ang COP. So sa hapon ay nag-recommit ako muli sa Panginoon to increase my commitment to the Lord. In-increase ko uli siya doon. So tanda ko yun. Yung tarpaulin na yun ay nandito, nakatago pa hanggang ngayon. Yung commitment ng mga kapatid sa buong Nueva Ecija. So nag-increase ako uli kasi naintindihan ko siya na ito yung sistema na dapat sundan upang ang paglago ng gawain ay mas mabilis. So kapag ako ay nag-opening, ang iniisip ko ay yung una yung aking nabuong commitment, pangalawa yung paglago ng gawain sa mas mabilis na kaparaanan. So yun ang naging impact sa akin, yung commitment ko sa COP, mga kapatid. Ngayon, so nung bagay, ako naman yung tao palagi, mga kapatid, na kailanman ay hindi ako nag-aalala sa pera. So maraming pagkakataon na ako'y walang pera. Maraming pagkakataon na kahit na wala akong pera, na kahit panggasolina ay wala. Marami talagang pagkakataon, mga kapatid. So, minsan pa nga isinusubo ko talaga yung sa sarili ko, na sasadyain ko talaga sa Panginoon, na talagang ubusin ko talaga pera, kumbaga. Pero kailanman hindi ako nag-aalala sa pera. So, kasi mga kapatid, alam ko na ang Diyos naman ay higit niyang alam kung anong kailangan ng kanyang anak. So yun, mga kapatid, so pagdating sa pera talagang hindi ako nag-aalala. So pagdating sa pera, mga kapatid, ako yung taong, ako lagi kong sinasabi yun, hindi mo ko kayang bulagin sa pera kasi pera lang yan, pansamantalang pera lang yan. So ganun, mga kapatid, so kasi labis ako nagtitiwala sa Diyos na kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng mga bagay. Marami na akong karanasan, mga kapatid. Ako yung taong hindi ako yung mapagdaing, ako yung taong hindi. So pag wala akong pera, pero ako lagi kong sinasabi yan sa mga kapwa ko pastor dati, lalo na nung area chairman ako, na kailanman ay wag nating idadaing ating sarili pagdating sa pananalapi. Na kahit na wala tayong pera, talagang wag tayong magdadaing na kahit na anuman, sa mga kapatid. Kailanman ay hindi ko ginawa yun at kailanman di ako nag-alala sa pera. So dumating maraming bagay, maraming pagkakataon, in 1,000 times, na pagkamisan, mga kapatid, ay talagang wala ka ng pera, pero alam niyo, God is working in many ways na talagang ipagkakaloob ng Diyos yung lahat ng kailangan mo sa tamang paraan. Kasi lubos ang aking pagtitiwala sa Panginoon. So ngayon, mga kapatid, ang challenges sa akin
ang mga na unang-una, mga kapatid, naunawaan ko na ang Combined Operating Plan ay isa sa sistema na dapat ipaunawa sa mga kapatid. So, kaya ugali ko, mga kapatid, nung ako ay kahit nung district pastor ako, o kahit nung church pastor ako, o kahit noong bagong graduate ako, naibilin sa akin, mga kapatid, naibilin sa akin ang dalawang aklat. Basta yun ang ugali ko lagi. Basta nung pagka-graduate ko, way back 2006, mga kapatid, naibilin sa akin ng isang pastor, dalawang aklat ang huwag mong kakalimutan puntakan. Kasi tinanong ko, Pastor, kapag ikaw ba ay na-assign sa isang distrito, ano ang iyong gagawin agad? O na-assign ka sa unang simbahan, ano ang first time, ano yung first move mong gagawin? So sabi niya ay napakahalaga na mapuntahan ang dalawang aklat. Ang aklat ng kabangyaman at ang aklat ng talaan ng mga kaanib ng iglesia. So ugali ko, mga kapatid, na dalawin ang clerk at ugali ko dalawin ang aklat ng treasurer ng iglesia. Kaya ako, mga kapatid, ugali ko na pupuntahan yon. So, napakalaking impact sa akin bilang isang pastor na mapuntahan palagi ang dalawang aklat na ito. Na-update ko sa sarili ko kung ilan ang membership at na-update ko sa sarili ko kung sino nga ba yung mga tapat sa ikapo at nakikita ko yung offering kung gaano sila nagpapasalamat sa Panginoon. At kung nakikita ko ito, mga kapatid, ugali ko din na ipakita ito sa mga bawat simbahan. Sa bawat simbahan ba, mga kapatid, yung pag-increase. Kaya ako nung pastor ay meron akong tinatawag sa aking sarili na state of the district address, SDA address, state of the district address. So talagang quarterly, talagang nire-report ko yon sa mga board of elders, sa church board, at talagang pinapakita ko yun lalo kapag fellowship naman, so twice in a month ay nagre-report ako sa district yung bagay na yon. Yun po yung ugali ko na, kasi napakagandang sabihin sa mga kapatid, yung spiritual number na dapat ay makita ng... So yun po, mga kapatid, at naging ugali ko din talaga na buong CLC noon pa man, tinitignan ko na yung numero na lumalaro, yung graph, mga kapatid, ugali kong tignan yun. So hindi po ako mathematician, ako po ay bobo sa math, pero napakahilig ko mo tignan, mga kapatid, yung spiritual number at ipaunawa ito sa mga kapatid. Ngayon, ang challenges po sa akin, mga kapatid, so ang challenges sa akin ay ang COP, ang stewardship, mga kapatid. Kaya sabi ko noon, lagi kong bukang bibig. Ngayon, medyo maganda-ganda na, mga kapatid, ang stewardship. Ang lagi kong bukang bibig, ang stewardship is not about money. Kaya sabi ko sa Panginoon, nung ako ay nailagay dito, pansamantala lang naman ito. So, ang nilagay ko sa sarili ko, empty ako, wala akong alam sa stewardship. Basta empty ako. So, sisimulan ko yung aking sarili na zero. So nung mga kapatid, so sabi ko dapat maunawaan ito ng lahat ng mga treasurer, maunawaan ito lahat ng mga elder, yung tinatawag na Combined Operating Plan. At higit sa lahat, gusto ko maunawaan talaga ito ng lahat ng bawat manggagawa. Kasi, mga kapatid, malaki din pasanin sa akin ang mga manggagawa, mga kapatid, bilang director ng stewardship. I'm not aftering their money. I'm aftering, mga kapatid, yung ang bawat manggagawa ay matutong magtapat sa Panginoon. Pasanin ko po yan. Challenges po sa akin yun. Challenges din sa akin yung bawat manggagawa. Inaalala ko din yung bawat konsultor, bawat teacher, na Panginoon, tapat kaya ang mga ito. So, kaya ako, mga kapatid, lagi ako pupunta sa mga gathering ng mga teacher, gathering ng mga konsultor, upang magbigay din ng paalala sa kanila. At pasanin din sa akin, mga kapatid, ang mga elder o kahit ang mga treasurer, mga kapatid. Bakit? Kasi tayo po ang pasanin ko, naglilingkod ako, mamaya balang araw, pagdating ni Jesus, matagpuan pala akong hindi tapat. Para bang sa akin bilang stewardship director, para bang malaki yung pasanin ko.
mga kapatid, sa ganung bagay na minsan mga anak nagbabakan kami mga kapatid, minsan pa nga dumating yung punto na kami nagbabayanihan. Nagbabayanihan ba sa isang simbahan? Kasi mahilig po sa bayanihan mga kapatid. Dumating po sa punto sa nagbabayanihan, nagbiro ang isang elder na ang sabi niya, tayo nagbabayanihan, hukay tayo ng hukay ng simbahan. Baka balang araw tayong wala sa langit. So para bang kumurot sa puso ko yun. Sa stewardship matter, lingkod tayo gawa tayo ng gawa sa Panginoon Harvest 2025, promote tayo ng promote ng COP. Tayo pala ay hindi matagpo ang tapat. Sa pagdating ng Panginoon, tayo ay hindi matagpuan. So malaking challenge sa akin po yun mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, pinapanalangin ko lahat ng mga pastor, ng mga kolpultor, ng mga teacher, lahat po ng manggagawa, maging sa tanggapan namin sa opisina, pinapanalangin ko lahat. At higit sa lahat, yung mga church board members natin, pinapanalangin ko po yan. Kaya nung mga kapatid, noong January, nag-rally tayo na dapat maturuan ang lahat ng stewardship leader, lahat ng church board ay maturuan maging tapat mga kapatid. Yun po yung challenge po sa akin, mga kapatid. So, at higit sa lahat, sa stewardship mga kapatid, ang isa sa inaalala ko, ang isa sa pasanin ko po, challenge din po sa akin, ay sa nagpapasimulang misyon. Ang maunlad na misyon, dahil ang mga kapatid ay maunlad ang kanilang espiritual. At kaya ako lagi kong itinuturo, sinisigaw sa bawat pulpito, ang pinakamagandang ituro sa simbahan mga kapatid ay ang stewardship. Kahit pa sa bagong binyagan, ang pinakamagandang ituro ay ang stewardship. Ako bilang stewardship director po ay talagang na-inspire sa bawat kapatid, na-inspire sa bawat nagte-testimony patungkol po sa kanilang nabubuong pag-ibig sa combined offering plan. So, yun po mga kapatid, ang akin pong testimony, medyo mahaba na, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Thank you po. Amen. Amen po. Si Pastor Noel Bernales po. Happy God First Morning po sa ating lahat. Ganda pong karanasan ng ating pong mahal na Director, Pastor Nelson Antonio. At salamat din po sa pagkakataon na naibigay po sa inyong lingkod ang pagbahagi ng testimonya. Sa God First Morning po ay ako'y sa lahat ay nabibless po sa tuwing umaga natin pong napapakinggan. Minsan hindi po ako nakakadalo dito sa Zoom, pero pag dating po sa Facebook, ako po ay nakakapanood dahil may radio din po na hinahawakan dito po sa Aurora, kaya medyo challenging. Pero pagka sa panahon po na ako'y available, kagaya po nito, ngayong buwan ay hindi na po ako naka-scheduling po kasi sa amin sa AWR. Kaya pagka ako ho'y hindi naka-schedule sa aming radio program, ako naman po ay nanatili dito sa ating God First Morning. Alam niyo mga kapatid, sa akin naman pong karanasan sa pag-CCOP ay actually bago po nalunsad itong COP, kaya sa amin pong kaugalian ay kung ano po ang binibigay po ni Mrs. na suburi sa akin noon, ay siya lang din ang aking i-drop pagdating po ng Saturday. Pero nung nalunsad po yung COP natin, Combined Offering Plan, noong October, kasabay pala kami ni Pastor Nelson nagpirma doon sa CLAA, doon sa malaking tarpaulin doon sa plates, at before yon, yung October na yon, nagpasimula po kami sa 5% muna. Kumbaga parang yun po ang starting point po namin noon, na nagbigay po ng COP. After po ng pag-assign po namin noong October last year, ay hanggang ngayon po ay talagang tuloy-tuloy po ang aming pong pag-COP. Ang isa po sa nakaganda po sa COP, ang aming pong mga anak ay talagang very sensitive pagdating sa COP. Pagka mayroon silang natatanggap na pera mula sa minsan sa mga kapatiran,
at ganyan din sa mga kamag-anakan ni Mrs. minsan ay ang pinakauna po nilang ginagawa ay mag-COP. Pagka makatanggap din ho sila ng kanila pong baon bago sila pupunta sa school, ay tinatabi na po kaagad nila ang kanilang tithes and offering. Hindi po nila dinadala doon sa school. Ano ho? So napakaganda na sa edad ho nila. Ang aking pong panganay ngayon ay 10 taon at ang aking pong bunso ay 6 na taon. Sa ganun pong edad ay talagang natututo na po sila na mag-CCOP. Kahit hindi mo sila sabihan, ay talagang nandiyan na kaagad sa kanilang kaisipan na bukod ho nila ang kanilang tithes and saka offering. 10% kagad ang kanilang ginagawa doon sa kanilang offering. So, isa ho ito sa malaking pakinabang sa aming family. The first place, sa akin pong mga anak doon sa kanila pong systematic giving na balang araw, kung hindi pa darating ang ating pong Panginoon sa ating kapanahonan, ay hindi po makuha sa kanilang hindi po maalis sa kanilang pong kaisipan ang kahalagahan ng pagsasauli ng kasampung bahagi at ang kahalagahan naman sa pagbibigay ng handog 10% or more. Sa ngayon sa amin pong kalagayan ay nasa 10% pa po kami, hindi pa po kami nakadating ho doon sa more minsan ang more namin ginagawa dahil po dito sa Aurora ay medyo malakas po yung ACSO natin dito sa Aurora. Ang ginagawa ho namin ay nagtatabi po kami ng ilang percent din para po sa ACS maliban po doon sa 10% para sa handog, ay meron din po kaming tinatabi para po sa ACS para po sa pagdating ng may mga nangangailangan ay nakatabi na ho kagad. Hindi na ho kami mag-uusap ni Mrs. na magkano ibigay natin, ganito, ganyan. Kasi meron ho kaming nakatabi para po sa ACS. So yun po ay isang karanasan na talagang hindi po kagaya dati na kung magkano lang ho ang maisipan o di kaya pagka may dumarating na mga humihingi ng tulong, minsan pinag-uusapan kung magkano ibigay. Pero sa ngayon, ang amin pong karanasan ay talagang nandiyan na. Hindi na kailangan pag-usapan yung mga bagay na yon sa kadahilan na naka-percentage na, naka-allocate na yung ganong pong bagay. Pagdating naman ho sa amin pong district, ang nakagandahan ho, nag-start po talaga ang aming pong district noong February, March. Doon po nag-start ang aming pong kabuuan sa distrito. At ang exciting na moment sa amin pong mga churches pagka kami ho ay nag-usap-usap ay yung pagtaas ng offering sa mga churches. So halos pinag-uusapan ngayon sa churches po namin dito po sa distrito ay kung paano ho tumaas. So last year at saka yung mga previous years pa ay talagang hindi ho random ng aming pong iglesia yung offering. Hindi po random. Minsan yung mga pledges pa nagpapabigat pa sa bawat isa yung mga pledges. Halimbawa may mga kung ano pong mga activities, yun ho ay nagpapabigat. Pero ngayon nung nag-start po ng COP, alam niyo po ang ganda hong karanasan kasi sabi nga ho ng mga officer natin ay masarap palang maggastos ng ating pera sa ating bawat department. Kasi dito po sa amin, pinagkaisahan namin sa lahat po ng mga iglesia ho dito na pagka yung inyong pera sa department ay hindi ninyo magamit pagdating ng December, ay ilalagay natin sa general fund natin, sa church fund natin. Ang ibang mga department ay nag-iisip na kung paano nila gamitin ang kanila pong pera sa kanilang paratiho naming nakikita
pagkadating po ng mga reporting na yung mga yung kanila pong allocated budget ay talagang nandyan. Ang iba, nagde-deficit na kaya sabi nila, sige, dagdagan pa natin yung ating offering. So yun ho ay napakagandang balita na amin pong ako personally na-observe sa ating pong mga kapatiran na yung kanila hong bibigay ng handog ay randam din po nila. Randam din po nila sa kadahilanan na kikita ho tuwing nagre-report kung paano po tumataas ang aming pong offering sa bawat iglesia. At isa nga pong patuto ng aming pong isang iglesia dito na dati ang aming pong offering last year ay sa buong isang taon nasa 14,000 lang po. Pero ngayon po, last meeting po namin, last month, ang offering po ng isang church po namin na 14,000 lang ang isang taon. Pero last month po, ang amin pong offering ay umabot na po ng 36. So nag-start lang kami ng February, March, April, May. So 3 buwan po, umabot na po ng 36,000 plus ang amin pong offering. Compare po sa 14,000 na isang taon. So, 1 year, compare po sa 3 months na umabot na po kami na gano'n. Kaya kami po namangha din na bakit umabot ng gano'n ang offering ng aming pong church. Isa lang pong church yun na karanasan na parang talagang yung dramatically nag-increase po talagang ang offering. Kaya sabi nga nila, ganito pala tayo pinagpala ng Panginoon. Sobra-sobra pala mga pagpapalang ibinigay ng ating Panginoon. Hindi lang natin ganun na papansin nung hindi pa nagkaroon ng systematic giving. So yun po ang karanasan po ng inyong lingkod sa paglilingkod dito sa distrito, gayon din sa personal sa aming pong family kung paano po nagiging pagpapala ang COP sa amin pong buhay. Ulit, happy God First morning po sa ating lahat. Thank you po, Pastor. Thank you po. Amen. Brother Menard? Yes, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor Noel, sa iyong testimony. Bukas po, ang ating pong testimony ay dalawa. Si Pastor Archie Cabucos sa Pastor at so dumadalo naman sa GFM si Sister Adeline Feliciano. Wala po siya ngayon dito, baka kakilala niyo po. Ay paki-remind lang po na ang kasunod na testimony bukas ay si Sister Adeline Feliciano. So thank you po. God bless po. Okay. Thank you rin po, Pastor. Darako na po tayo sa reflection ng ating reading kahapon. So, yung about the peril of covetousness. So, sa mga nasa platform, kung na-recall nyo po yung reading kahapon at nais nyo mag-reflect ng ating binasang yon, ay welcome po. Pansamantala, mayroon po tayong 103 sa Zoom na attendee sa umagang ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy na dumarami yung nagsisipag-attend. So, any volunteer para sa ating pong reflection reading yesterday, welcome. Ano yung topic kahapon, Brother Menard? About the peril of covetousness. Yung mga karanasan nila, yung hindi nyo po ba nasundan? Mahaba-haba kung babasahin ulit. Yung ang panganib ng pag-iimbot. Ang panganib ng pag-iimbot. Yan po yung ating reading na nasubaybayan. At yan naman po ay talagang hayag na hayag kapag ang isang individual ay mayroong ganitong uri ng pag-uugali
na hindi kinikilala na ang lahat ay galing sa Diyos at ipinagdadamot. Mapanganib po talaga yon. Maraming mga karakter sa Bible at kwento sa Bible na yung ganitong uri ng karanasan ay nagatid lang sa kanila sa kapahamakan. Ano po, naalala niyo po yung kwento doon sa yung isang mayamang lalaki na nagpagawa ng maraming lalagyan ng kanyang kayamanan at ang sabi sa kanyang kaluluwa ay wala na siyang kailangan kaya magpapahinga. Kaya ang tanong ay sino kaya ang magmamana no kayamanan ng kanyang tinago pagdating ng araw? Ay hindi rin po naman niya napakinabangan sapagkat ang sabi doon sa halang na katiwala, yung anong tawag doon, yung term na ginamit sa ibang lingwahe ay baliw na katiwala sapagkat ang kaluluwa ko sa gabi ito'y kukunin. Kanino kaya mapapupunta? Yan yung mga Sige po, baka meron pong nagnanais mag-share ng kanilang reflection sa reading yesterday kahit na ilang Sige po. Good first morning. Sige po. Ano po ba gusto kong mag-refleksyon sa ating pong pinag-aralang kahapon, mga kapatid? Para hindi na po na-recall. Na-recall, So, yung ating pinag-aralang kahapon ay the peril of covetousness. Alam niyo mga kapatid, napaka laking panganib sa isang tao ang siya ay imbot. Ano ba sa Tagalog itong covetousness, Kuya Menard? Ayan po yan ay ang talagang malalim na ay pagkamakasakin, makasarili. Napakamapanganib mga kapatid ang pagiging sakim. Sa akin ang refleksyon ko dito mga kapatid, in a practical sense, maliban lang sa pinag-aaralan natin mga kapatid, si Jesus, sabi dito, si Jesus ay nagtagumpay sa ganitong uri ng kasilikas niya. Pero wag natin sasabihin mga kapatid, siya ay Diyos. Pero tatandaan natin, si Jesus ay nagkatawang tao. Nasa kanya yung tendency. Pero nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito sa lesson natin, in the wilderness. Yan palang mga kapatid, doon sa ano bang nangyari sa wilderness. Temptation, mga kapatid. Anong nangyari? Anong temptation? Kuya Menard, ang pinakita ni Satanas kay Jesus doon sa wilderness. Inalok niya? Tatlo po yun, Pastor. Yung pagkain physical, at saka yung popularity, at saka yung position, yung kayamanan. So, nagtagumpay si Jesus doon sa temptation, sa ilang, na ipinakita ni Satanas ang yaman ng sanlibutan. So, ibig sabihin mga kapatid, yung temptation na ito ay nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus. So, bakit mapanganib mga kapatid ang pagiging sakim mga kapatid? Unang-una, mapanganib ito sa ating spiritual na buhay. So, sabi ko sa inyo kanina, in a practical sense, napakamapanganib para sa atin sa personal na buhay ang pagiging isang sakim. Sa practical na pananalita, talagang ang taong sakim ay hindi nakukontento. Nawawalan ng kaligayahang espiritual sa kanyang buhay. Kasi gusto mo, akin. So ang pinaka masaklap na karanasan ay yung ikaw ay hindi na masaya sa buhay mo. Na kahit na meron kang, o kahit na meron, o marami, o lahat nasa iyo. Kasi yung pagiging sakim, greediness, yung pagiging covetousness. So hindi siya hindi yan nakukontento at yung kaligayahan ng buhay, Brother Menard, parang hindi nakikita sa kanya. So kaya laging always na merong missing, kaya mapanganib po yan. Pangalawang panganib niyan mga kapatid ay yung maliban sa spiritual mga kapatid, maliban sa emotional, at isa pang panganib niyan mga kapatid, yung ating kayamanan ay hanggang sa lupa lang. Kaya sabi natin mga kapatid, lay up your treasures in heaven. Ating ilagak ang ating kayamanan sa langit. Bakit?
Kasi ang mga bagay sa lupa natutunaw. Ang kayamanan sa lupa nawawala. Hanggang buhay ka, hanggang dito lang. Pero kapag nawala ka na, maging ang kayamanang o perang iiwan mo ay isang kwan din yan. Kumbaga, isang curse din sa mga taong pag-iwan, pag-aawayan din nila, hanggang sa malulusaw din. Malulusaw din. Kaya dito, binanggit nga dito mga kapatid, the future destiny at state mga kapatid. So, may panganib talaga mga kapatid yung pagiging sakim, hindi lamang yung spiritual, andyan malaking panganib, hindi lamang sa emotional na kalagayan, nandyan mga kapatid. So, alam niyo, karamihang nagkakaroon ng mga mental health problem o yung mga mapag-alala, ito yung mga kulang lamang ng pagtitiwala sa Diyos. So maraming pag-aalala sa buhay. So higit sa lahat mga kapatid, ang panganib nito, yung wrath of God will fall upon those who have served mammon instead of their creator. So yung panganib mga kapatid, hindi lamang siya sa kasalukuyang buhay, hindi lamang sa spiritual na kasalukuyan, kung hindi maging sa darating. Kaya sabi dito, the wrath of God will fall upon those who serve mammon instead of creator. Kaya napakainam mga kapatid, yung ang tao ay mapagbigay. So, mapagbigay, napakakanyan mga kapatid, yung kayamanan sa lupa ay hindi kayang pantayan. Alam niyo, ang tunay na may kayamanan yung taong mapagbigay na kahit nawala na siya, mapagbigay siya. Kasi yung mayaman, kahit sakim yan at hindi marunong magbigay, mahirap yan. Bakit? Hindi nga niya kaya magbigay eh. Meron siya pero hindi niya kaya magbigay. So, mahirap yan. Mahirap mga kapatid. Kasi kaya dito, yung mapagbigay, kahit nawala na siya, pero kaya niya magbigay, mayaman yan. Kaya mayroong kapanganib mga kapatid, ang tinatawag na yung may panganib doon sa pagiging sakim. So kahit sa aspeto natin tingnan, mga kapatid. Yun lang aking reflection dito, Brother Menard. Pasa natin sa iba. Thank you po, Pastor. Mayroon pong ilang mga comment. Basahin po natin. Maganda po yung kanilang mga binanggit. Ang sabi po ay, sinabi ni Apostol Pablo na ang pag-iimbot ay isang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Colossians 3:5. Bakit? Sinabi ng Panginoon tungkol sa isang mayamang rich young ruler. Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. Malakayas 10:24. You shall love your neighbor. Mark pala. You shall love your neighbor as yourself. Matthew 19:19. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with your whole mind. This is the first and great commandments. Matthew 22:37. If Jesus is not Lord of all, He cannot be Lord at all. Ano mang hindi isinuko sa Panginoon ay hindi magiging potential. Ay magiging potential na Diyos-Diyos natin. Iiwalay tayo ng pag-ibig sa makalupang bagay sa pag-ibig natin sa Diyos na naghahanda ng mga bagay na nasa langit. Totoo po kasi magiging yung focus natin ay mapupunta doon sa mga material at bagay na makasanlibutan. Nawawala tayo. Mayroon pa akong sinabi, sabi rito, ang pagtatalaga sa Diyos ng ikapu ng lahat ng kita, ang debosyon ng pangalawang ikapu o handog, ito ay isang pagsasanay na inaangkop upang patayin ang napakakitid na ugali ng pagkamakasarili at upang linangin ang lawak ng marangal na pag-uugali. So ang ganda po ng mga comment na yan na sinishare sa atin. Mayroon pa dito, ang sabi nito, sa kanyang personal na reflection, hindi masamang magkaroon tayo ng salapi o pera dahil Diyos naman ang nagbibigay nito sa atin. Dahil hindi tayo mabubuhay sa mundong ito nang wala ito. Ngunit kung ito na ang magiging prioridad natin sa buhay at wala na ang Panginoon, nagiging demonyo na rin tayo. Mabigat po yung term. Pero yun po yung tuwirang pagsasalita na binabanggit. So totoo po mga kapatid, na kapag ang tao ay dumating na sa punto ng yung contentment
ay mawala na sa kanya. At ang naisin palagi ay yung kung paano yung iyo ay akin, ang kanya ay akin, yung kanila ay akin. Yun, mapanganib na po yun sa buhay ng isang tao. Dumarating na po na lumalalim na yung pagkamakasakim ng isang individual. Wala na siyang pakialam sa kapwa, wala na siyang pakialam kung kanino, kung yung sarili na lang niya ang iniisip niya at pinahalagan. Mapanganib po talaga yun. Kasi po sa karanasan sa mga tala sa banal na kasulatan, marami tayong mababasa at makikita mga kapatid na kung atin pong titingnan at pag-aaralan, nakakatulong ng mabuti. Meron po akong isang paboritong quotation na nabasa ko po sa Christ Object Lesson pero pinaraphrase na lang po. Ang sabi ron ay, ano po, yung pagsasakripisyo, ano po, yung the law of selflessness is the law of self-destruction. Totoo yun mga kapatid. But the law of self-sacrifice is the law of life preservation. Napakainam. Mababasa po ninyo yan sa Christ Object Lesson na ang background ay doon sa sitwasyon ng babaeng balo sa Sarepta na kung saan ay pumunta si Elijah. At alam natin ang kwento, ano po, nais ko lang mag-share ng kaunti doon na ang sabi nun ay, ang mayroon na lang yung babae ay yung a handful of flour and a little oil in the jar na sapat na lamang sa pagkain nilang mag-ina sapagkat sa panahon ng Samaria ay mayroong krisis na nangyayari at yung natitirang yun ay pagkain na lamang nilang mag-ina at pagkatapos noon ay wala na at naghihintay na lang sila ng kamatayan. And yet kanilang ibinigay at ipinaglingkod kay Elijah, mga kapatid. Pag binasa niyo po doon sa bandang huli ng kwento, at ang babae at ang kanyang pamilya ay kumain ng mahabang panahon at nasustain yung kanilang pangailangan doon sa nakita na meron lang siyang a little oil in the jar and a handful of flour. And yet, natapos yung krisis ng famine, ng tag-init, tagtuyo at tagutom sa Samaria. Pero yung babaeng balo kasama ng kanyang anak at ng kanyang sambahayan, ang wikaron ay kumain sapagkat yun ay hindi niya ipinagdamot, ibinigay niya, ipinaglingkod niya at nagtiwala siya na yung kokonting yun ay pararamihin ng Diyos. At ang sabi nga ni Elijah, yung bangan na pinaglalagyan ng flour ay hindi nagkulang at kahit na yung jar of oil ay hindi nabawasan. Wonderful experience mga kapatid. Puno tayo ng magagandang mga karanasan. Alisin lang natin sa likas at kaisipan natin yung pagiging makasarili. Makontento tayo na mayroong Diyos na nag-provide higit pa sa ating inaasahan ang lagi nating tinatanggap. God first morning po. Amen po, amen. Amen po. Ayan, Sister Licia. Meron pa po ba? O dadako na tayo sa reading? Nakaka-enjoy mag-share ng ating pinag-aaralan at binabasa. Talagang kung iaagapay natin yung mga tala sa banal na kasulatan at yung mga karakter doon na binabanggit, ay talagang nakaka-inspired. Kaya ini-encourage po tayo na basahin, pag-aralan natin ang Biblia at napakaraming mga kwento na nakapagbibigay ng inspirasyon na kapag kahit ito'y ating nabasa at napag-aralan, lalong lalalim yung ating pananampalataya sa Diyos at tayo po ay lalago. So, meron pa po ba? O dadako na tayo sa reading? Kung wala na po ay dadako po tayo doon sa God First video. Bago po natin ibigay yung reading kay Brother Rodel Rabano. Okay po, pakinggan natin ang God First video, mga kapatid. Dali lang, bubuksan ko lang. Naghahatid sa pagiging mapagkaloob. October 12. Offertory Reading Devotional.
At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Gawa Kapitulo 2 versikulo 44. Ang pagiging mapagbigay ng mga Kristiyano noong unang siglo ang isa sa kilalang katangian nila. Hindi sila nagtataglay ng malalaking kayamanan, mga gusali, o pagkilala ng publiko. Sa kabaligtaran, sila'y itinuturing na sekta. Gawa Kapitulo 24 versikulo 14. Gayunpaman, lumalago sila sa bilang at naliwanagan ang sanlibutan sa pamamagitan ng katotohanan ng nabuhay na Kristo. Ang kasaysayan ni Pachomius ang isa sa mga nakatatawag pansing tala ng pagiging mapagbigay ng mga unang Kristiyano. Isinilang siya noong 292 AD sa Thebes, Egypt, sa isang paganong pamilya. Labag sa kanyang kagustuhan, ipinatala siya na maging kawal ng Roma. Kaugalian ng mga Romanong sakupin ang mga komunidad at puwersahin ang lahat ng kalalakihang maglingkod sa hukbong Romano. Batid ng mga general na ang mga sundalong ito ay walang kaugnayan o walang pangakong pagtatalaga anuman sa imperyo, kaya nakatira sila sa bilangguan sa lahat ng panahong wala sa labanan. Sa panahon ng pagkabilanggo ni Pachomius, sinalanta ng taggutom ang rehiyon kung nasaan siya. Maraming bilanggo ang namatay dahil sa gutom. Subalit siya at ang iba ay nagsimulang tumanggap ng pagkaing palihim na inyaabot sa pagitan ng mga rehas ng bilangguan. Tuwing gabi, may mga misteryosong taong bumabalik na may dalang pagkain at pinalaya ang mga bilanggo mula sa pagkagutom. Nalaman ni Pachomius na ang mga tumutulong sa kanila ay mga tagasunod ng isang Galilean na nagngangalang Hesukristo. Pagkatapos na makalaya, hinanap niya ang mga Kristiyano na nagturo sa kanya ng tungkol kay Jesus at kanyang pag-ibig. At naging isang Kristiyano si Pachomius at nabautismuhan noong 314 AD at naging isang maimpluwensyang leader din siya ng mga Kristiyano. Ang pagiging mapagbigay ang sumagip at nagligtas sa kanya. Maaari nating piliing mabuhay ng mapanganib alang-alang sa Diyos, o ng isang buhay na maginhawa na walang responsibilidad o pagtatalaga. Gayunpaman, tanging ang taong nagpasyang ilagay sa panganib ang buhay ang tunay na matatawag na Kristiyano. Tanging ang saloobing nagtatalaga ang magbibigay puwang para sa pag-unlad ng wagas na pananampalataya, nararamdaman ang pagkilos ng Diyos at maranasan ang mga himala. Sa ganitong uri ng buhay tayo tinatawagan ng Diyos ngayon. Panawagan, gagawa ka ba ng pagkakaiba? Lubusan ka bang makikisangkot? Hindi ka kailanman lilingon pabalik at magsisisi kung matapat kang kasangkot sa gawain ng pagliligtas. Sa kabilang dako, ang mga nagpasyang mamuhay ng buhay na nakatuon sa sarili, sa isang punto ng kanilang buhay, mapagtatantong ang pagkamakasarili at kasakiman ang dahilan ng kanilang walang kabuluhang buhay. Ngayon, kailangan mong magpasyang ipamalas sa mundo na ang pagiging mapagbigay at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao ang nananatiling pagkakakilanlan ng tunay na Kristyanismo. Bigyan na po natin kay Brother Rodel ang pagbasa sa Council and Stewardship, chapter 42.2. Good morning po at God first morning po mga kapatid at happy Sabbath. Ako po ay natuwa dahil si Pastor Jehel Aguarin na nagbasa ng ating Lest We Forget na devotional ay pinagtaon na magkasama kami dito. Kasi siya po ay naging student culpultor ko po noong 1997 or 1998 kasi 2 times po akong nag-summer leave. Kaya ako po masaya dahil noon ay estudyante pa siya, ngayon ay ganap na pastor na. Salamat sa Panginoon. Ang atin pong babasahin ay mga payo sa pagiging katiwala
doon sa chapter 42.2. Ito po ay ang panganib ng pag-iimbot. Ang subtitle ay ang gumagayumang kapangyarihan ni Satanas. Layunin ni Satanas na gawing kaakit-akit ang sanlibutan. May panggayuma ang kanyang kapangyarihan upang mahalina kahit na ang pagmamahal ng mga nagpapanggap na tagasunod ni Kristo. Marami sa kanila ang magsasakripisyo sa anumang paraan upang magtamo ng kayamanan. Kung gaano sila katagumpay sa pagtatamo ng kayamanang ito at sa kanilang mga adhikain, gaanoon naman nawawala ang kanilang pag-ibig sa mahalagang katotohanan at sa pagpapalaganap nito sa sanlibutan. Nawawala ang kanilang pag-ibig sa Diyos at kumikilos na parang mga sira ang pag-iisip habang sila ay pinasasagana sa bagay na material. Lumiliit naman ang kanilang pagkakaloob sa gawain ng Diyos. Ang gawain ng mga tao ay may marubdob na pag-ibig sa kayamanan, ay nagpapatunay lamang na hindi maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon, ang Diyos at ang Mamon. Ipinakikita nila sa sanlibutan na ang salapi ang kanilang Diyos. Nangangayupa pa sila sa kapangyarihan nito at sa lahat ng paraan ay naglilingkod sa sanlibutan. Ang pag-ibig sa salapi ang nakapangyaring kapangyarihan at dahil dito ay nilalabag nila ang utos ng Diyos. Maaring nagpapanggap sila ng relihiyon ni Kristo, ngunit hindi nila minamahal ang mga prinsipyo nito o sinisunod man ang mga tagubilin nito. Pinagkakaloob nila ang kanilang pinakamabuting lakas sa paglilingkod sa sanlibutan at sila ay yumuyuko sa Mamon. Nakagugulat na marami ang nadadaya ni Satanas. Pinasisigla niya ang paghahaka ng mga magagandang tanawin ng pakinabang sa sanlibutan. At ang tao ay nagiging lango at nag-iisip na nasa harapan nila ang daan ng sakdal na kaligayahan. Sila ay tinutukso ng pag-asa sa pagtatamo ng karangalan, kayamanan at tungkulin. Sinasabi ni Satanas sa tao, ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo. Lahat ng kapangyarihan at kayamanang ito na maaari mong magamit sa kabutihan ng iyong kapwa. Datapwat, kapag ang layunin ay natupad na, nasusumpungan nilang wala silang kaugnayan sa tumatanggi sa sariling tagapagligtas at wala silang bahagi sa likas ng Diyos. Humahawak sila sa kayamanan ng lupa at pinamumuhayan nila ang mga kahilingan ng pagtanggi sa sarili, pagsasakripisyo at kahihiyan dahil sa katwiran. Hindi sila handang tumalikod sa mga kayamanang ito na pinaglagakan ng kanilang puso. Nakipagpalit sila ng Panginoon at tinanggap ang paglilingkod sa Mamon sa halip na kay Kristo. Nakuha ni Satanas ang pagsamba ng mga nadayang kaluluwang ito sa pamamagitan ng pag-ibig sa kalayawan ng sanlibutan. Malimit na masumpungan na ang pagbabago mula sa kabanalan patungo sa makasanlibutan ay halos hindi na nararamdaman sa pamamagitan ng matalinong pakana ng kaaway. Ano pat, ang tao na rin na nadadaya ay hindi nalalamang siya pala ay malayo na kay Kristo. Alipin lamang niya sa pangalan. Kaya ito po mga kapatid ang ating reading sa mga payo sa pagiging katiwala. At ang reflection po ay bukas na lamang. Maraming salamat po. Amen. Wait, tayo po ay darako sa ating silent prayer bago tayo mag-acts of prayer. At ating pong pinakikiusapan sa Adoration and Confession si Brother Stanley. Aking pong na-request si Brother Singh, kaya lang po ay... Amen mga kapatid. Tayo ay dadako naman sa maiksing reflection bago manalangin.
Sandali na, bubuksan ko lang yung aking Zoom na wala. Ayan, ano. Ayan. Ba, mabagal ah. Dali ah. Ba, tagal ah. Ako. Okay, di bale kung matagal, bubukas din yan, ano? Hintayin natin bubukas. Bubukas din siya. So, ang title ng ating lesson na ay The Bewitching Power of Satan. Bewitch. Tawag ito yung ano ba yung bewitch sa Tagalog? Makukulam. Mga makukulam, ano? Ayan, ano po, mga pangkukulam. Witch, makukulam. Ano ba yung bewitch na to? Anyway, tingnan natin, ano? Ba sinasabi dito? Ginagamit to ni Satan yung ganda, tagumpay at kayamanan ng mundo. Ayan, panlilil lang, ano? Panlilil lang ni Satan. Gamitin niya yung kagandahan ng paligid, kagandahan ng marami kang mapapala na maganda. Ayan, ganyan, ano? Para ikaw ay matukso na maging sakim sa pag-iimbot ng kayamanan, ano po. Ang tawag dito, ang pag-ibig sa kayamanan ay lumalason sa spiritual na buhay. Parang halos karugtong ito nung kahapon, katugma, ano? At makalalason tayo ng yung ating spiritual na buhay pagka tayo nalulong sa kayamanan sa mundo na ito, ano po. Kaya dapat talaga hindi tayo makapokus sa pagpapayaman lang, bagkus unahin natin ang Panginoon, ano? Hindi maaaring paglingkuran ng dalawang Panginoon. Ito na nga, ano, paulit-ulit natin ito nababanggit. At hindi mo pwedeng paglingkuran ng dalawang Panginoon. Dapat ay isa lamang, ano po. So, paano kang magtatrabaho? Hindi naman, pwede naman magtrabaho, pero wag mong main goal yung pagyaman. Ano? Ang main goal mo dapat ay kung nais mo talagang ibigin si Jesus. Ano? Kung nais mo talaga, kasi dalawa yan eh. Habang ikaw nagtatrabaho, siyempre priority mo si Jesus. Yan nga, no? Sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa gawain, pagbabalik ng tapat, na put God first, ano? Yan yung pinaka-main na natin, put God first. Hindi maaaring paglingkuran ng Panginoon, lagi lasing sa pangarap ng tagumpay sa libot. Grabe, lasing sa pangarap at tagumpay ng sanlibutan. Pag sinabing lasing, ikaw ay nasolve, ano? Kumbaga, nasobrahan ka. Nasobrahan kaya ka nalasing, no? Yung pangarap, puro pangarap yung ng sanlibutan, yung naiisip at yung tagumpay ng sanlibutan, ano? Yan, dito tayo nililang ni Satan, ano? Isa pa yung pagkakahiwalay kay Kristo. Ayan, hiwalay na tayo kay Kristo para wala tayong oras mag-devotional, magbasa ng Bible, manalangin. Dahil wala ng oras puro na lamang sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating ginagawa, no? Kaya tayo talaga napapalayo sa Kanya. At ito ay hindi tinatawag na hindi daw natin nahalata na panlilin lang. Ayan. Hindi nahalata na panlilin lang. Ano po? Kaya nakakatakot, ano? Nakakatakot na tayo ay napapalayo na pala kay Jesus na hindi natin namamalayan. Kaya dapat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, palagi nating unahin si Satan at nating isipin, nililin lang ba tayo ni Satan sa mga ganito? Malamang maaari dapat yung ating mga pagdedesisyon sa buhay talagang dapat ay aking mga pagdedesisyon ay kalooban ng Panginoon. So ganun dapat tayo mga kapatid, ano? Tunay na kalaban ay gumagawa, ano? Kung gumagawa ang Holy Spirit, gumagawa din naman ang kalaban double time para tayo lilang. Ito na po mga kapatid. So yan ang ating maiksing summary ng lesson. Bukasin na natin ang mga comment na ating mga magigiting na pastor at mas matuto pa tayo ng higit pa, ano po. So sa ngayon, tayo muna yung mananalangin. Ang oras ay 5:42 na. Silent prayer 30 seconds and then we'll continue praying. Yung mga prayer ay nakita ko. Nilalagnat si Brother Eliseo. Sige po, sama natin si Brother Eliseo, ano po. Dahil sa panahon, ano, Sister Melinda, pagod na siya. Tapos yung panahon ay mainit kahapon tanghali. Biglang uulan, kaunting ulan lang. Talaga nakakano. Sister Nening, pasama po sa prayer yung mag-ina, sina Eva. Ang dalawang anak niya, si Joanna, sana matanggap po siya sa kanyang ina-apply na trabaho. Kung loobin ng Panginoon at si Joshua, po, ingatan siya sa kanyang OJT at ang kalusugan ng
buong pamilya. Sige po, sama natin sa prayer. At happy Sabbath nga pala sa lahat. Ano po? Sige po, tayo manalangin. Sama-samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray, mga kapatid. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito, sa banal na araw ng Sabat na kapahinga na aming nakamit. Salamat sa buong isang linggo nagdaan na kami inyong sinamahan. Salamat sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa tamang oras at kami muling makakonek sa inyo. Kayo ang aming uunahin sapagkat kayo ang gagabay sa amin sa maghapon na ito. Salamat sa mga aral naming natutunan simula sa Bible reading, sa story ni Moises, sa Lest We Forget, sa story ng kalusugan ng aming kalupaan na ito na nagtuturo sa amin paano maging malusog. At kaya din lalo higit sa mga testimony ng mga pastors na aming narinig na tunay na nakaka-inspire. Ngayon din sa umaga na ito sa aming natutunan na ang panlilinglan ng kaaway ay patuloy na doble ang kanyang ginagawang panlililang sa amin. Mahirap man kami o mayaman o dakilan, Diyos walang nakakalusot sa amin at kami ay kanyang tinutukso sa ano pa mang kapamaraanan na kami mapapalayo sa inyo. O dakilan Diyos, salamat sa platform na ito na kami napapaalalahanan at kami patuloy na makita namin ang dapat namin paglingkuran. Walang iba kundi aming Panginoong Jesucristo na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Turuan niyo po kami, o dakilan Diyos, na kami maging tapat sa inyo. Turuan niyo po kami na kami pumili ng tamang pagdedesisyon. Napapanig po kami sa inyo. Huwag niyo po kami hayaan na mapalayo sa inyo at matukso sa mga lilang na pansalibutan ng aming kaaway. Maraming salamat po, o dakilang Diyos, sa paggabay sa amin. Alam namin na nariyan kayo para kami ay inyong samahan sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming buhay. Habang kami ay naghihintay, naghahanda sa inyong nalapit na pagdating. Dalangin din po namin ang mga kapatiran na narito ngayon. Kami may mga prayer request, mga pangalan na nais namin ilapit po sa inyo, na kung sa aming sariling kapamaraanan ay wala po kaming kakayahan na sila mailapit po sa inyo. Ngunit ang Holy Spirit ay tunay nagagawa sa kanilang mga buhay. Dalangin namin na sila ay makasama namin sa paghahanda. Nakatayo, nakataas ang mata, nakatingin sa inyong pagsalubong, sa inyong pagbabalik, sa ikalawang pagdating. Dalangin din namin ang bawat isa na may mga kanya-kanyang prayer request sa mga oras na ito. Inyo pong dinggin ang aming panalangin, kahilingan ayon sa inyong kalooban at pinakamabuti na plano para sa amin, hindi ng aming kagustuhan. Kasama namin sa panalangin ang sambayan ng bawat isa, sambayan ni Ate Revi sa San Leonardo, ang kapatiran ng San Leonardo, ang matatag na pananampalataya ng bawat isa, lalo na si Ate Revi na nangunguna sa simbahan ng San Leonardo. Hindi naging madali ang simula ng pagtayo ng iglesia na ito. Ngunit nariyan kayo at hinahayaan nyo, tinutulungan nyo siya na maging matatag. O dakilan Diyos, tulungan nyo pa siya sa mga darating pang mga panahon na mas lalo pang maging matatag. At alam namin ang tagumpay darating sa tulong po ninyo. Dalangin din namin si Sister Sweetie, Sister Hannah at ang kanyang buong pamilya. Ngayon din si Sister Neneng at ang kanyang asawa. Ngayon din ng kanyang mga prayer request na yung mag-ina, sina Eva at si Joanna. Sila po ay samahan nyo po sa kanilang pang araw-araw na po amuhay. Matanggap po siya sa kanyang ina-apply ang trabaho
at ipagkaloob po sa kanya ito na pinakamabuti para sa kanya. Kung di man ito ay para sa kanya ngayon, ipabigay niyo po siya ng pinakamabuti. Ganyan din naman si Joshua, ingatan niyo po sa kanyang pag-OJT o dakilang Diyos. Ganyan din ang kanilang mga kalusugan ng buong pamilya. Maaari po ba o dakilang Diyos ang pamilya na ito? Ipadama niyo po sa kanya inyong pagmamahal at makita ng pamilya na ito na kayo ay dakilang Diyos na dapat paglingkuran, pagtiwalaan at ibigin at sambahin sa lahat ng pagkakataon. Ngayon din namin dinadalangin ng sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes sa kanyang araw-araw na pamumuhay, kanyang mga mahal sa buhay, ngayon din ang kanilang buong kalusugan ng pamilya. Kasama na rin si Sister Aurea Melihor, si Sister Emelinda, at kasama na yung kanyang mama na kalusugan ng kanyang mama saan man siya naroon, yung dalawang anak niya sa malayo, at si Brother Eliseo na may lagnat sa mga sandali na ito. Dakilang Diyos, hipuin niyo po sana niya mapagpagaling na kamay at nang siya makabalik sa kanyang araw-araw na pamumuhay, ang kanyang pagtatrabaho para sa kanyang pamilya at lahat ng kanyang mga natutunan na ay patuloy niyang hawakan at panampalatayanan na kayo ang Diyos na aming provider, ang aming personal at tagapagligtas. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby, lahat ng kanyang mga anak, pati yung mga nasa malayo, ang kanilang pamumuhay at higit sa lahat ang kalusugan ng bawat isa. Gayon din naman si Sister Valentina Cordoba, si Sister Vicky Jimenez kasama ng kanyang mga panalangin at ang kanyang kalusugan, no, dakilang Diyos. Gayon din si Sister Marlene Garcia ng Peñaranda Church, Sister Evelyn Sabat, gayon din si Sister Dang de la Cruz kasama na yung kanyang personal prayer request para sa kanyang graduating na anak. Si Ate Mitch, gayon din sa mga anak niya nag-aaral at ang kanyang asawang nasa malayo. Si Sister Elizabeth Erese para sa kanyang anak at sa kanilang buong pamilya. Sister Nimpa Rivera kasama ng pasalamat para sa kanyang mga prayer request at patuloy na panalangin para sa patuloy na kalusugan ng bawat isa sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon din si Sister Shirley Rosacinto, si Ma'am Femi, si Kuya Abner at ang kapatiran ng Gapan Church, sama na mga guys, pupils, parents, and teachers. Number 1 ang kanilang pinansyal na pangailangan o dakilang Diyos. Ang pagiging guro ng parang Adventista ay kasama ang pagmimisyon. Huwag niyo po silang hayaan o dakilang Diyos na mahirapan sa kanilang pamumuhay bagkus pagkaloob sa kanilang mga pangailangan sa anumang pagkakataon at panahon. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Neneng at kasama ang kanyang mga prayer request at iba pang mga kapatiran na narito ngayon hindi namin nabanggit. Mayroon din kami mga kahilingan sa aming puso at isipan. Dinggin niyo po ito, dakilang Diyos. Alam namin na mas maganda ang inyong plano para sa amin. Kami po yung maas at nagtitiwala sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig sa amin, o dakilang Diyos. Sa kabila nito, heto, kami pa rin ay makasalanan. Kami nagkukunyari. Kami nagkukubli. Patawarin niyo po kami sa amin nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid, salamat po sa mga prayer warriors at happy Sabbath po sa lahat. Ang oras ay 5:51 ng umaga. Patuloy na tayo gumayak na papunta sa iglesia at salamat sa mga nag-share, salamat sa mga patuloy sa bye-bye. Bukas po muli, invited muli tayo ni Jesus na muling bumalik. Ano po mga kapatid, nawa ay huwag tayo magsawa sa bawat umaga at tunay na ang Panginoon hindi naman nagsasawa sa atin. Ano po? So hanggang dito na lamang sa umaga na ito. Appreciate your response, Sister Neneng at sa iba pa. At hanggang bukas po muli mga kapatid at gagayak na rin kami kailangan maaga, no? Ako ay nagpo-promote ng maaga sa church, dapat ako yung number 1 na maaga doon, ano? At may miss namin si Sister Emelinda na maaga lagi doon, sigurado hindi sila makapuntahin kung nilalagnat si Brother Elseo, no? Sige po, ayan, happy Sabbath sa inyo, Sister Dang, Sister Nimpa, Sister Elizabeth, happy Sabbath sa inyo lahat. Alam ko na itong mga to, kayo at tayo mga narito ngayon yung umabot sa prayers, ano? Tayo yung mga dito regulars na, no? Yung bang hindi mabubuo ang maghapon kung walang God First Morning, ano? Salamat sa inyo, ano? At ako din naman ay nabe-bless ang God First Morning na ito. Uy, mga gusto mag-testimony dyan, ano? Kung wala pa yung inyong kung gusto nyo mag-testimony, magpe-prepare lamang kayo ng testimony, sisingit natin kayo, no? Pag wala yung mga nandun, pag wala yung mga naka-schedule, sisingit natin kayo, sabihin nyo lang sa akin, ano?
Madali lang naman yung testimony. Ang kailangan nyo sagutin doon. Ano ba yung naging impact sa akin ng God First Morning? Ako ba yung nagbago yung aking karakter? Ako ba yung nilapalapit sa Panginoon? Ayan, ganyan, no? Ako ba ay kasama ko na sa buhay yung God First Morning bilang aking gabay? Ano po? Pangalawa, ano ba yung naging, paano ako nakapag-commit ng COP? Ano ba yung maganda na itulot sa aking buhay? Yan lang, dalawang tanong lang na yun, mga kapatid, ano? At huwag kayong mag-alala. At yan ay, pwede nyo rin isulat yan, ako magbabasa. O, di ba? I-chat nyo po sa akin. Sige po. Para pag mayroong absent, kunin natin yung oras, di ba? Ganun lang yun eh. At least tayo nakapagbahagi ng testimony, pampalakas ng pananampalataya ng iba, di ba? So, ganun po mga kapatid, kung nahiya kayong humarap sa camera, babasahin ko po yan para sa inyo. Makapag-testimony rin po kayo, no? So, yan po mga kapatid, hanggang dito na lamang. Happy Sabbath po sa lahat. At muli, God First Morning po tayo sa inyo lahat. Lahat mahal tayo ng Diyos. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.